smugglers at saka mga kartel, no? At ay yung mga kartel na yan kasi lalaki ng mga pogo yung mga kanya yung mga yung mga so hindi yan pwedeng itago, madaling makita yan. So inaasahan ko sana may mahuli naman dahil promisan niya yan yung nakaraang sa ano. Pero panghuli, yung pinakamatindi ay yung huli niyang binanggit, yung West Philippine Sea. Bagamat may pitik dun sa kanyang predecessor na sinabi niya, hindi ito katang-isip. No? Ito ay tunay at hindi tayo magwe-waiver dito. Dito sa ating West Philippine Sea. At nagkaroon nga ng standing ovation. No? Tapos nga si Kong Ace. Tatayuan dyan. Bagaman, may mga nakita rin ako na hindi ko sigurado kung anti-China. Dahil yun din yung mga pumalakpak ng panahon ni Digong Sabi ko, dami palang born-again nationalist dito. At panghuli yung sa Pogo. Si Kong Ace ay isa sa mga susi na lumaban sa Kongreso. At sila Win Gatchalian at si Senator Risa, yung mga lumaban naman sa Senado. First time ko nakita si Senator Risa na nag-standing ovation kay PBBM. Ayun, initially, yun yung nakikita ko na positive at saka negative. No? Kaya kahapon pinapag-grade sa akin. Sabi ko, mahirap i-grade yan dahil iba-iba yan So ganito na lang, 9 sa Pogo, 8 sa West Philippine Sea, yung iba pasang-awa. Pero alam mo, Sek, yung binanggit mo na umpisa niya, kasi totoo naman, kahit na sa IMF World Bank, diba, kahit na doon sa ADB, fastest or at least leading tayo sa mga Southeast Asian nations. Pero nagulat din nga ako na, natuwa ako na inamin niya kaagad. Sabi niya, alam mo, numero lang yan sa tao Ang problema itong presyo. Binanggit niya, parang ang sagot niya dun sa problema ng presyo ng bigas, from dun sa, of course, sabi niya, nabibigay tayo ng mga seeds. Sabi niya ito, aayusin ko yung irrigation. Aayusin ko yung patubig. I think he mentioned about 45,000 hectares na aayusin ko. Na ito yung kasagutan niya dun sa problema nating dun sa Pero wala siyang binanggit tungkol sa rice tariffication law Yes. Dahil ang promise ng rice tariffication law, tataas yung farm gate price na kinikita ng mga magsasaka, pero bababa yung market price ng mga consumer. Sa ngayon, parang hindi nangyayari yun. So, baka kailangan i-review, hindi lamang yung EPIRA. Nasabi niya, kailangan i-review. Ang kailangan i-review yung rice tariffication. Nakakatulong ba talaga yan? No? Dahil hindi lang usapin ng irrigation Ang dami pang components yan. Land conversion, no? Natawa nga ako nung kinatay ni Raffy Tulfo yung mga bilyar Di ba? Yung unang salta niya sa Senado. Yung kagad na pinuntirin niya na yung mga irrigated lands ay kino-convert into subdivision. Totoo naman yun Kaya tinatamaan yung agriculture doon. So yun, isang component yun. Yung rice tariffication, yung subsidy, at saka tulong sa mga magsasaka, at saka yung land conversion. Mahirap nang surround the cities by the countryside, no? Yung dahil wala nang countryside, puro mga subdivision Di ba yun yung yung surround the cities by the countryside? Yes. Senator Gringo, your take on the President Sona? Una, Sec Mike, no? Kong Ace, Kong Ricky, Sec Ronald, no? Ang kausap dito ng ating Pangulo, yung ultimate beneficiaries at unwitting victims nung kakulangan sa governance. No? So, ang take ko ron, ang grade ko pala, incomplete. Tapusin muna niya, work in progress to. No? Maganda dahil may sukatan. Nag-report siya, report card ito. At maganda rin dahil meron na tayong basehan. Lalo na yung mga magbabatas natin. Para sukatin yung sinabi niyang report at saka yung plano niyang gawin. Kaya lang, pauna pa lang, no? Unang few sentences pa lang niya, sinabi niya na may mga bagay na wala sa control natin. Napansin ko lang, whether economic policy, foreign policy, security policy, may mga bagay na wala sa control natin. Habang hinuhulaan natin yun, science-based, data-driven, no? Wag tayo pakahon sa pro or anti. Isa lang, pro-Pilipino tayo.
So ang mensahe para sa akin is ayusin natin yung sarili nating bakuran at harapin natin yung mga tunay na problema. Katulad ng pagkain, no? Unemployment, corruption, yung may epekto sa araw-araw na pangangailangan ng mas nakarami. On detail, medyo natuwa ako na nabanggit yung mga nakakalimutang sektor paminsan-minsan. Yung persons with disability. Nabanggit yun. Of course, itong West Philippine Sea, sinabi niyang hindi ito katang-isip. Sa atin yan. Siyempre, nagtayuan. Nanonood ako ng TV, pero tumayo rin ako. Dahil sabihin sa atin yan. Di ba? So, consistent yan dun sa sinasabi natin na maganda tayo. Kung kaya nating maganda, no, sa bagyo, sa earthquake, sa natural calamities, kaya nating mag-shift gears into a citizens army na nasa batas naman, no? Mobilization. Dahil habang binabasa natin yung galaw ng mga nagkaka-interest sa atin, wag lang natin payagan na gamitin tayong laboratorio para sa, alam mo yung low-intensity games na nilalaro nitong mga mas malaking bansa sa atin. Okay. Yung Pogo, ito yung panghuli punto ko, no? Sa tingin ko kailangan na gamitin na natin yung kapangyarihan na angkin ng technology. Yan po ko sa akin, database management yan. Pag may papasok na hindi naman returning resident, ang tanong lang dyan sino ka ba? Ba't ka nandito? Saan ka galing? Ano gagawin mo rito? Gaano katagal ka? Pag kumpleto rekado tayo ron, sa tingin ko mababawasan yung problema natin. Dahil sasagutin naman bakit? Sino ka? Saan ka nang galing? Ano gagawin mo rito? Gaano ka katagal? Sino ka usap mo? Data management. So, sa tingin ko, gamitin natin yung power ng technology para maisaayos lahat ito. So, ako naman, ang ating Pangulo madali, nasa labas tayo Pero ini-imagine ko, ang hirap siguro maging Pangulong yun. Hindi sa nagra-rationalize ako for him, no? Mataas sa salary grade natin yan, no? Pero kailangan talaga rito yung pagkakasama tayong harapin itong mga problema. So, it was a call for unity, consistent. It was a call for serious governance. It was a call for doing things together. At it's a call for us to recognize na ang kinaroroonan natin sa global map talaga. Paulit-ulit natin sinasabi, Sec Mike, no? Tayo may hawak ng traffic light. Ang asset natin, geography. Mas kailangan nila tayo kaysa yung pangangailangan natin sa kanila. Huwag lang tayong paggamit, no? Pro-Pilipino tayo. Kahit na anong mangyari sa tingin ko, we're in good shape. Ayan. Ito, thank you, Senator. Ito, nasa mismong plenaryo si Kong Ace. Gitnang-gitna siya Tingnan ko kung saan siya pumapalakpak Sinatapat yung camera sa kanya Oo. Ayan, Kong Ace, ikaw, nandun ka. Aktual, nakita mo lahat, no? Pati mararamdaman mo kung ano yung effect ng speech niya. Ako, sabi ko, in fact, pare-pareho naman tayo analysis. Dalawang nagkagulo dalawang issue, WPS at saka yung Pogo. But it's good na nabanggit pa rin ng ating kasama yung iba't iba pang detalye ng mga pinag-usapan, which is also equally important sa zona ng Pangulo. Ako para sa akin kasi, dalawang hinog na issue ang natakel ng ating Pangulo. Una, yung sa West Philippine Sea. Alam naman natin na yung damdamin ng Pilipino dyan sa usapin na yan, talagang mabigat, no? At everybody is actually supportive of whatever plans na i-implement ng gobyerno natin para mapanatili yung ating soberenya dyan sa lugar na yan, pag-aari natin ito. Pangalawa, yung Pogo. The Pogo issue was really an issue na naintindihan din ng masa Kasi ugat ito ng krimen Diba? Ugat ito ng mga kriminalidad na bago sa mata at sa isipan ng mga Pilipino. Bakit ko nasabing bago? Yung mga torture. Diba? Na pinakita. These crimes were committed against a fellow Chinese. Diba? Kapwa Chinese, nagpapatayan sa ibang lugar, sa outside of their country. Yung pinaka-objective naman itong Pogo ito sa aking paniwala ay money laundering. Alam mo, kasi hindi ako naniniwala na yung tumataya dyan at nagkakalikom ng bilyon-bilyon piso dahil maraming Chinese bettors.
tandaan natin, di ba? Na kung merong Great Wall of China, sabi nga, merong Great Firewall of China. Hindi naman makakapasok yung internet ng ibang bansa, yung online natin dito doon sa kanila. Sino tataya doon? So, obviously, these are just machinations of syndicates that whose objective is to launder money. Gugas. Diba? So, itong dalawang usapin na ito. Kung tsaka ikaw yung investigation mo, nagsimula sa illegal drugs, napunta sa Pogo kasi maraming involved na minonitor mo. That's correct. Oo. Yun yung naging ugat eh. Kaya from illegal drugs, napunta sila sa... Hindi, tsaka makaugnay na yan eh. Yung mga triads yan eh. So, lahat yan involved sa money laundering, human trafficking, prostitution, drugs, no? Lahat yan. Loan sharking, etc. So, even kidnap or ransom. Kidnap or ransom. Lahat yan konektado. Tsaka lahat ng mga krimen na yan, ngayon lang naging pronounced, ika nga. Kasi ang biktima ay banyaga, no, dayuhan. Sila-sila. Oh, sila-sila. Makikita mo, may lumulutang na patay sa river pero hindi Pilipino. Diba? And the usual suspects, of course, itong mga sindikato na nasa likod nito, nagtatago sa likod ng Pogo. So, yan, naintindihan ng tao. Kaya magandang pag-usapan at nabanggit ka ng ating Pangulo. Pero para sa akin, na nakikinig dun sa loob, nakita ko na na hindi window dressing yung mga figures na sinabi niya. Hindi. Diba? Lahat ito ay factual figures na naglalarawan ng produkto ng efforts ng gobyerno. Hindi ko sinasabing perpekto. Ang sinasabi ko lang, the fact that these figures were present at merong admission galing sa ating Pangulo na hindi naman naiintindihan ng tao. Kasi yung tiyan ang dapat nating solusyonan. Di ba? And with that bold admission of the President, meron talagang programang dapat tutukan sa food security. Isa yan na dapat talagang mabigyan. Price inflation. Inflation, of course, it all magkakadikit yan, magkakasanga-sanga yan. Ang hinihintay kong magkaroon ng emphasis ay yung laban sa korupsyon. Diba? No less than the World Bank said that 30% ng ating national budget goes to corruption. Sa akin paniwala, parang minimum lang yata yung 30%. Diba? Kasi siguro it could be bigger, it could be higher. But the fact remains na nandyan yan. Kailangan magkaroon talaga ng isang programa na labanan yung korupsyon. Dahil walang pinagkaiba rin yan sa drug addiction eh. Di ba? Pag na-addict yung kumakabig, yung kumukupit, hindi na mahihinto yan. Kailangan mo bang i-rehab pa yan? Di ba? So dapat yan, kasuhan yan. Di ba? And exterminate yan. Yun ang dapat ma-exterminate. Di ba? Again, napakaganda nung, sa aking opinion, napakaganda nung pahayag ng ulat ng ating Pangulo. Kasi parang more or less, may picture mo where the country is going. Of course, it's not, as I said, hindi siya perfectong report. Dahil marami pa rin mga sektor na dapat sana tinalakay, pero siguro nakakalimutan matalakay, o hindi kaya, hindi pa sufficient yung data or records na para magkaroon ng exhaustive discussion dun sa topic na yun. So, again, it's still work in progress, as the good senator said. At nakita naman natin na hindi naman humihinto. Kung Wiki. Alam mo, itong... Teka pala, baha sa inyo ngayon. Medyo baha dahil... Hindi, baha dahil kami sa high tide. Hindi dahil sa ulan. Tidal kasi kami dahil nasira yung floodgate namin doon. But I hope talaga maayos. Kahit nabangga kasi ng fishing boat yun. Tama-tama. Umapila ka ngayon sa Pangulo para matalagyan ng budget niya. Maayos ka agad yung... Mukhang meron ng pagkukunan. Para sa... Pagka pinakinggan mo yung zona ni Presidente, talagang marami siyang tinalakay na iba-ibang mga proyekto. Siyempre galing sa transportasyon, galing sa highways, internet, employment, and so on and so forth. Lahat tayo iba-ibang ating setting. Kapag sa amin sa Malabon, nasa urban setting kami. So I was watching the President and yung kanyang mga pronouncement to see yung mga proyekto niya na naangkop doon sa Malabon. At kung nararamdaman ng tao, kapag sinabi niya na napakataas ng presyo ng bigas, hindi naiintindihan ng taong bayan yung numero
kung gutom ang tao. Pero anong mitigation? Ano ang solusyon? Nag-launch ang presidente ng Kadiwa program. Kadiwa Centers. Kadiwa Centers. Hindi sa pagbibenta ng pagkain, pero sa pagbibigay ng financial assistance. Okay, sa amin, mahigit 10,000 na bigyan ng financial assistance to somehow defray or mabawasan yung gastos nila pagdating sa pagkain. Ano yan? AX? Financial assistance yan. Ibang May financial, may programa siya. Pangalan, ang tawag dito ay Kadiwa program na financial assistance. No? Sa Metro Manila, maraming ganyan mga programa. Okay, dahil alam nila, pag dumating ang pagkain sa Metro Manila, ang bigas medyo mataas na, number 1. Number 2, nabanggit niya yung PhilHealth. Okay, yung PhilHealth na mula 21 na mga gamot, 53 na ngayon ang approved na mga gamot ng PhilHealth. Pero hindi niya nabanggit is that this is the consulta program of PhilHealth. Okay? Na pag ikaw nagpa-register, senior citizen ka, wala kang pera, indigent ka, libre ang konsultasyon dito. Libre ang pagme-member sa PhilHealth. Okay? At kung ikaw ay senior citizen, membro ka dito, ang mga super health center, nabanggit din niya yun, sa mga super health center, pag ang nireseta sa yung gamot ay nandun sa 53 na yun, libre ng lahat yan. Sa high blood mo, sa sugar mo, okay, sa mga hypertension, at kung ano-ano pa. Libre na. Napakalaking pagdaan ng para sa mga mahihirap. Sabi ko nga, siguro we're one of the most socialist state na halos binibigay na natin. Yung sa cancer, okay? Yung nabanggit niya tungkol doon sa mga may breast cancer from 100,000 to 1.4 million. Yes. Ang lalaki ng mga bagay na ito na binibigay ng gobyerno na pag nagkasakit ka ng ganyan, ibebenta mo lahat ng ari-arian mo, kalimutan mo na yung kinita mo sa isang taon o even in your 10, 20 years, kung may nasa save ka man, dahil lang sa isang sakit na ganito. And syempre, continuous ang pagbibigay ng tulong sa ating mga magsasaka, no? And yung irrigation natin, nandyan, yung ating power, nandyan. Sabi nga ni Presidente, almost may naghahabol pa tayo ng konti, but I think that is the real true course that the country should follow is yung ating independence agricultural products natin, lalong-lalo na sa bigas. Because there was a time, noong panahon ni Presidente Marcos, no, tinayo niya ang IRI, we are self-sufficient sa mga pagkain. Magpunta ka sa Vietnam, magpunta ka sa Thailand, saan sila graduate? Sa IRI, yung Rice Research Institute natin dito sa Pilipinas. No? So, we have to strengthen our agriculture, and I think it will solve a lot of problems because right now, marami na rin ng mga anak ng mga magsasaka natin, ang ayaw na rin magsaka. Okay. So how do you push this? Yung mga binibigay nilang mga traktora, mga incentives, hindi ba? At talaga siguruhin na maayos nila yung mga cartel na nag-ooperate dito dahil could you imagine na may kausap ako magsasaka sa Ilocos. Wala silang traktor. So, traktora nila yung lugar nila. Meron ng kapalit yan na number of kabat na bigas pag humarvest. Magbibigay yung fertilizer, pautang, may number of kabat. Tapos, papaharvest nila, meron number of kabat. Pagkatapos, papadry, tapos ipapamill nila, merong number of kabat. Ang natitira sa kanila, kung 100% yan, siguro nasa 20 to 25% lang natitira. So I think this system, kung makumpleto yung mga gamit, napakalaking bagay o napakalaking part na to ang mapupunta sa ating magsasaka. At eto Sed, tanong ko lang kasi yung population natin from that time lumaki na. Yes. May problema tayo sa weather. Anong condition? Sir Mike, Yes. every 30 years, nagdodoble ang population. Yes. 30 years. Oh. So, kasi 'di ba, parang ang pino-point out ko, we have 2.4 million farmers ng rice. 2.4 million. On average, actually, pinakamalaking kumita mga taga Nueva Ecija eh. Medyo maganda yung income nila. Pero on average, 200,000 pesos a year ang kita nila. Eh, kung pabayaan mo na mag-import talaga lahat, bigyan mo ng 100,000 na lang yung magsasaka. Bigay mo na sa kanila. Plus, bibilin mo pa yung bigas na ibibenta nila.
baka bumagsak pa ang presyo. Kesa yung nilalabanan pa natin yung, Singapore, wala namang bigas. Ang baba ng presyo. Yung nung nasa Tawi-Tawi ako, dun sa may Sandakan, ang bagsak ng presyo ng bigas. Wala naman silang, meron sa mismong mainland Malaysia. Parang point ko, kung bigyan mo ng 100,000 naman magsasakang yan, that's only 240 billion. Diba? Kaysa naman, supportado sila, bagsak pa presyo ng bigas. Isang problema kasi dyan, food security. Yes. Halimbawa, nung nagkaroon ng Ukraine War, nabawasan ang supply ng pagkain. Oo. Dahil major wheat producer ang Ukraine. Yes. Tapos dahil nangyari dyan, yung India, na major rice producer, nag-hesitate siya mag-export ng kanilang rice. At dahil nag-hesitate siya, nag-hesitate din ang Vietnam. So, nung panahon na yon, medyo delikado tayo. Kung wala kang buffer stock dito. Kaya dapat gagawin, kung hindi ganun kasimple na bibigyan mo lang sila at mag-i-import ka na lang, dahil kung walang supply tayo ng rice at magkaroon ng isang international crisis, wala kayo ipapakain. Ang point ko lang, Sek, kasi di ba ang resistance to import, kasi sabi nga, kawawa naman yung local na magsasaka. Sabi ko, hindi. Bigyan mo pa rin silang subsidy. Yung tanim nila, bilhin mo pa rin. Actually, tayo na yung number one sa exporter sa buong mundo ng rice. No? Tayo na ang number one ngayon. Ngayon? Export? Importer. Yes, Tayo ang number one importer ng rice ngayon. Sir Mike, idagdag ko lang may policy issue na kailangan ma-resolve. Ito ba ay supply problem o distribution problem? Yes. Kung supply problem, bakit nabubulok ang palay sa warehouse na hawak ng middleman? Okay, ang punto ko lang dito, bilang tugon sa'yo, is kabit-kabit na ito. Kaya natutuwa ako, nakikinig ako na Kong Ace, Kong Ricky. Dahil i-focus muna natin, yung tunay na sitwasyon, ipangangailangan sa food, clothing, shelter, education, health, at the new gold, the new oil. Access to data. Iimbudo mo na ngayon. Ang kailangan doon pondo. Bakit relevant yung pogo, yung illegal gambling, etc., etc., Dahil kakulangan sa pondo. Bakit tuwan-tuwa? Ang tendency is pumunta sa illegal. Paano yun? Yung share ng gobyerno na dapat mapunta, napupunta sa pribado. Kapos ngayon, may contracted na fiscal space. So sa tingin ko, yun sa tingin ko lang naman. Yun dapat ang focus. Paano natin magagamit yung pondo na limitado na nga, based on a system of national priorities. So ang punto ko lang naman is, kabit-kabit ito lahat. Yes. Yan ang sitwasyon na hinaharap ngayon, hindi lang ng gobyerno, ng private and public sector. Yes. Pondo. Kasi nung binanggit ni BBM yung sabi niya, may kulang pa rin tayo actually it's about 4 million tons, 3 to 4 million tons. Sabi niya 3 million tons every year. So, natuwa naman din ako. Sabi niya, hindi, sagot natin dito yung irrigation. Because irrigation will help us water, drinking, for the farms. Tapos sabi niya yung for power. Nabanggit na yan. Tapos, yun, sa manggagawa, wala nga siyang masyadong nabanggit, Sek, yung binabanggit mo kanina. Hindi niya masyadong nabanggit pero yung lahat nabanggit niya, yung sa internet, yung expansion, and then I also agree with Sek, Kong Barbers na yung mga datos, pagka binverify mo, tama lahat Yung nag-iba lang ng konti, sabi niya, yung employment rate natin is 95.9%. Kasi yung unemployment is 4.1. So binaliktad lang yung kwento. Pero ganoon, bumagsak din naman talaga. At doon sa datos, based sa experience natin, tuwing magtatanong tayo sa government sector, ano datos natin? Bibigyan ka ng numero. Kasi unemployment, may qualitative na aspeto yan. Yung unemployed o underemployed, nasan yan? Sa probinsya, para ang intervention, mas precise, mas mabilis, mas mura. Dahil di ba, kapos tayo sa pondo. Kesa sa BOG, Sabog. Kaya nga maganda yung kanyang opening statement Dahil pregnant with meaning yun Yung sinasabi niya na fastest growing tayo sa region, pero self-rated poverty tumaas by 12%. Totoo. Malaki yun Totoo. Yung huling ganyang kataas yan was 2008, nung panahon nyo. Okay. 2008 yan. Tapos after ngayon, 12% yung tinaas. So maganda yung opening ngayon dahil
fastest growing tayo, pero nalampasan tayo ng Vietnam. Yes. At nasa bingit tayo, nalampasan ng Laos at saka Cambodia. Imagine mo pero fastest growing tayo. Anong ibig sabihin ng fastest growing? Dahil yung ating Gini coefficient, yung inequality rate, ay kasing level natin ng Congo So, ibig sabihin, kahit mataas yung ating hindi nakikinabang yung karaniwang tao. Kaya maganda yung message na yon. At halimbawa, ang daming commitment na investment, MOU, LOI, pero wala pang pumapasok Wala pa. Bakit? 1 trillion lang. Bakit? Dahil lumilipat sila sa Vietnam, sa Thailand, sa Indonesia. Dahil yung comparative advantage nito mga bansang ito, kahit mas mababa yung kanilang growth rate, mas malayo sa atin. Yung usapin ng corruption, no? Yung usapin ng infrastructure, yung usapin ng education. Ang ganda ng education ngayon ng Vietnam, Tsaka yung biro mo yung ating learning poverty, one of the highest in the world, no? If not the highest. Tapos yung PISA report, tayo yung worst. Worst sa math, sa science, at saka sa basic literacy. Ibig sabihin, sinong papasok dito? Tsaka yung regulatory problems, sinasabi nila, di ba, ease of doing business, pero mahirap pa rin Yung avoidance ba pinapatama mo? whether Philippine businessman ka o foreign businessman ka, ang hirap ng mga processes. Tama, no? Pero ayun nga, kaya nga maganda yung simula na yun na hindi ito yung sukatan ng kaunlaran No? Ang sukatan ng kaunlaran ay maraming mga variables, no? At kung hindi natin aayusin 'yan, lalampasan tayo ng Cambodia at saka Laos, no? In 5 years. No, katulad ng napakabilis na nilampasan tayo ng Vietnam. Dahil yung mga comparative advantage na ayos nila, tayo hindi natin naayos. No? Kaya yun yung mga mahalaga rito dahil very competitive ang mundo ngayon Hindi tayo pwede matulog sa pansitan Mike, idagdag ko lang May nakakausap tayo minsan ng mga foreign ministers, yung bansa, makarating bansa, Sabi namin, our country and do not trust each other, but we do not trust you more. Siyempre, tanong naman ako. Ako naman si Gago. Tanong, bakit? Di ba? Paano new president, new mayor, new governor, new senate, new medium-term policy? Pagkakataon, kay Pangulo ngayon, na i-break yung cycle na yon. Na work in progress nga, sabi ni Kong Ace, no? Work in progress. Build on kung anong ginawa nitong tama. At yung medyo kapos, tabi muna tapos i-improve. No? Predictability in terms of policy. Sinabi po rin, regulatory capture. Sabi tayo, digitize na yan para mas mabilis. Pero actually, hindi nangyayari at ground level. Di ba? Ayaw, bakit? Di ba? Wala, mawawala Hindi, siyempre. Pag humarap pa nun. Alam mo, sir, tama yung sinabi mo because major policies of each president, pagka oposisyon ang naupo, talagang kakancelin yan Okay? Ilang programa ni dating Presidente Marcos ang na-cancel. Kasama na yung nuclear program. Ilang proyekto ni GMA ang na-cancel ng araw pa, yung North Rail project, hindi pinagpatuloy. Pagkatapos na iipitan tayo ng loan na kailangan natin bayaran at hindi pa natutuloy yung project. So yes, I agree with you, sir. O kunyari lang, focus natin yung una niya sinabi talaga, which I think is the core problem na recognize niya yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Kasi di ba sabi nila, inflation is happening all over the world. Pero pumunta ka sa ibang bansa, mura pagkain. Masarap yung pagkain, mura. Dito ang mahal. So how do we solve that now? Kasi ako, ang paniwala ko, kaya ganun, kasi karamihan ng pagkain natin na ini-import natin siguro, focus on the production. If we can produce more, then we have less dependence on importation, baka bumaba yung presyo. Diba? Maraming factors din yung inflation. Merong global crisis ngayon. Ano yung global crisis ngayon? There are wars almost practically in several continents of the world. Kaya parang isa yun sa mga factor. Impression ng langis. Napakalaking bagay. At laging ikinakabit yan dun sa inflation. Laging ikinakabit yan dun sa presyo ng ating pagkain. Now, yung pinaka-staple food ng Pilipinas, ng Pilipino, ay bigas. Kung dyan tayo tumutok, tutukan natin yan. Total, madali naman magbuhay ng manok o ng kambing. Diba? Bawat bahay, bigyan mo ng kambing at manok. Diba? Pero mag-focus ka sa full production ng ating bigas. So, palagay ko, baka malaking
tulong yan para sa ating bayan. Ako masasabi ko dyan is really yung infrastructure for food. Ito, naiintindihan to ni Secretary Franny Laurel. Cold storage facility. Ang ating mga gulay, may shelf life yan. Okay, meron tayong mga gulay galing sa Baguio. Ano ba naman maglagay tayo ng magandang cold storage facility? Yeah. Okay. Alam naman natin kayo dadating yung bagyo. Hindi naman biglang dumadating yan. A few days before, nalalaman natin, tatama yung bagyo. Okay, pag nag-harvest, lagay natin sa cold storage natin. Kahit na isang buwan nandun sa cold storage yan, dadating pa rin fresh. Yung mga vegetable, yung mga broccoli, na hina-harvest nila sa California. Okay. Ang shelf na yan, 30 days. Lalagyan nila ng ice, iba-vacuum pack nila, lalagyan nila sa cold storage, 1 month. Para dumating sa New York, baliwala. So, those technology na pwedeng gawin sa agriculture side, okay, hindi lamang sa mga vegetable, hindi lamang sa mga, doon sa ibang mga products like fish, okay, magkapatagal ng shelf life yan. Masisiguro natin, meron tayong security. Ito kung Wilkie, nasa negosyo ka, di ba? Yes. Alam mo yung sa isda. Bakit hindi nagtatayo ng cold storage ang mga malalaking may, pangisda? Meron sila. Meron sila mga cold storage kasi, okay, meron na tayong fishing ban ngayon eh. May mga buwan na may mga fishing ban tayo. Kaya nangyayari, ginagawa ng mga cannery. Pagdating ng mga fishing ban, nag-import sila ng mga isda nila because that is also food production, yung mga sardine factory natin, di ba? Pero marami sa kanila, ginagamit yung cold storage nila, hindi lamang sa huli nila, pero pagka dumating yung panahon, na nag-import sila. Sila, pansarili nila. Pero di ba, Pansarili nila, para magtayo ka ng cold storage, napakamahal. So, kung sinasabi mo, government should put up the cold storage, manage ng private sector. I believe it, yes. Para pwede gumalaw. mag-PPP sa private sector dahil napakalaking bagay ng cold storage. At saka, Kasi ang tagal naman nag-uusapan yan yung bodega, gulay. yung mga bodega sa bigas. Okay, you cannot expect a farmer to put up their own warehouse, no? Meron akong kaibigan na maliliit na magsasaka. Sabi ko nga doon sa Ilocos, pag umulan, baha na yung mga bigas nila. So, we should have a warehouse para magamit ng mga farmers dahil wala silang matakbuhan. Walang suporta sa gobyerno, walang suporta sa mga private sector din. Kung hindi, they will get a predatory pricing pagdating doon sa presyo. Halimbawa, sa Central Luzon, isa lang ang cold storage ng Department of Agriculture. Yes. Yung mga kartel, marami. Kaya bibili nila yung sibuyas ng harvest season sa Marso, murang-mura, 15 pesos per kilo, tapos pero ilalagay nila sa sarili nilang cold storage dahil wala yung gobyerno, iipunin nila ng 6-8 buwan. Pagdating na Nobyembre, 600 pesos na yung 15 pesos per kilo. So, ibig sabihin, yung mga kartel, kumpleto yan eh, may cold storage. Ang kinakailangan natin gawin ay yung gobyerno magdagdag para hindi magamit yung price manipulation ng mga kartel na may sariling cold storage. Yun ang sinasabi ni Sen Gringo kanina na supply logistics issue. Actually, Sir Mike, di ba? Yung magsasaka, itong impormasyon na dumarating sa atin, no? Kailangan i-validate. Yung magsasaka, pag may disposable income, hindi basic needs ang binibili. Ano binibili? Cellphone. It gives them access to market information. So, napapatotohanan yung farm to market, burado na yung middleman. Binanggit ni Kong Reggie kanina, di ba? Seafoods. Hindi na ako pabanggit ng detalye, baka ma-color code na naman tayo rito. Di ba? Seafood capital of the Philippines. Walang packaging, walang storage, at walang facilities na gano'n. Seafood capital yan. Okay nyo kung nangyayari seafood capital, it happens A everywhere. cold storage will cost you about 1 billion? Hindi naman. Depende sa 100 capacity. million. Depende sa size. Okay, Depende sa size. ang maintenance niya with the existing products kaya. Basta private-public partnership. Huwag na ibalis ng gobyerno. Baka lalo magkagulo. Pero kailangan stable yung power. Yes. That's true. Yun yung isang problema natin in terms of comparative Malaki kasi advantage. ang power requirement. May deficit tayo. Unlike Vietnam, may surplus ng power eh. Tapos, tayo yung pinakamahal. So, sino mag-i-invest dito? Na may deficit ka sa power, tapos pinakamahal ka, sinong magtatayo ng industry at saka manufacturing? Then, power, baka makalimutan ko di ba? Balik tayo ngayon sa JMSU ni President GMA. Joint Marine Seismic Undertaking. China, Vietnam, Pilipinas. Di ba?
Sabi ng China, wala kayong technology, bigyan namin kayo. Wala kayong financing, pahiramin namin kayo. Hindi pa dun sa conflicted area. Service contract 63 sa dulo ng Palawan. Oo. Di ba? Oo. Yun ang istorya ng buhay natin. Kaya, kailangan siguro. Sek, alam mo maganda yung sinabi mo tungkol sa power. Nung araw, nung panahon ni former President Marcos, alam niyo ba na para kumuha ka ng lisensya para sa ice plant o cold storage, kailangan mo ng special permit sa Malacanang because of the power requirement. Maraming nalulugi dahil sa napakataas ng power. If it is a PPP from the government, it should be supported by power. Another case in point, dito pag-usapan natin yung food, yung kalamansi galing sa Mindoro. Okay? Napakarami mag-produce ng kalamansi niya. Ang problema, pagkatapos sa season, wala na. Okay? Kaya kausap ko dun si Congressman Umali, may rest in peace. Kasi sinasabi niya, we have to do things para masiguro namin na hindi nasasayang yung kalamansi. Di ba? Kung meron silang cold storage doon, then they can release yung kalamansi nila slowly. At dahil yung kalamansi, pag cold storage mo, pwede dali sa Metro Manila, ilagay mo rin sa cold storage, it can last for a long, long time. No? So, I really believe you want food security, support the cold storage. Kung hindi, gawan mong calamansi juice. Yun ang ginagawa nila para hindi na masira. At kaugnay sa sinasabi ni Kong Sandoval, yung binanggit niya kanina, yung mga magsasaka natin, bago pa magtanim yan, nakasanla na yung itatanim. Tama. Dahil pinautang na yan no? Yung sinasabi nga ni Kong, ang makukuha mo na lang dyan ng mga magsasaka sa harvest nila, siguro malaki na 20%. Dahil yung 80%, nakasanla na yan. Kaya kailangan i-scale up ng DA yung pagwasak ng ganong klaseng sistema. No? Dahil ang magdidikta ng presyo, hindi yung farm gate price. At hindi rin yung market price, yung middleman. Yun yung... maganda yung mga inputs natin sa pagkain. May dadagdag ka ba? Ito, babanggitin ko lang yung dating National Food Authority, National Grains Authority. Ang dating ministro kasi ni President Marcos is si Minister Jess Tanchaco. Taga Malabon yan. Yes. Ibigan ko yung anak niya si Freddy at kinikwento niya. Tsaka sa DA din si Secretary Escudero. Ayan, no? Kinikwento niya that during the time of Marcos, yung National Grains Authority lang ang may authority para bumili at mag-import ng bigas. Wala nang iba. Naka-centralize tayo dito. Yung NFA yan ngayon. NFA. Sila lang ang pwede mag-import ng bigas. Wala nang iba. Kaya kung may shortage, mag-import sila. Kung sobra at mayroon silang nakukuha galing sa mga farmers, binibili nila. And that's why the food is stable. Yung pricing, very, very stable. Unlike now, nasabi nga niya nung pumasok yung sumunod na presidente, inabolish yun. Pati kadiwa, inabolish. Okay? And that's why, dumating na tayo sa present day na halos lahat ng tao nakakapag-import na kasi niliberalize ang importation Hindi ba? But sabi nga niya, kung nasunod yung dating policy, okay, then we will still have food sufficiency. Okay, yung rice natin, we will be one of the top producers of rice. And walang mga smuggling ng bigas dahil gobyerno lang pwede. Pwedeng balikan yung policy na yan. Kasi anyway naman, kung government to government, mas mura Diba? I think we can buy it from Vietnam at ngayon nata is about 15, 16 pesos. Pero kailangan amendahan muna yung rice tariffication. Kasi yun ang... Yun ang sinabi ni Sec, di ba? Ang review, hindi lang IPIRA law, pati yung rice tariffication law. Paano yung review ng IPIRA? Marami na yan Kukunin mo lang sa baul yan Marami ng review Yung rice tariffication, wala pa. Itong review, sa tingin ko lang, Sec Mike, kung Ricky, kailangan mangyari ito in a policy environment. Long-term policy, no? Then pag sinabi natin, let's say, we're managing two variables, time and information. Maritime country tayo. Hahantong na tayo sa land use, land reform. Di ba? Dahil pag alam mo kung saan yung industrial, commercial, agricultural, residential, recreational, alam mo kung saan dadaan yung kalsada, yung release ng train, at saan mo ilalagay yung port. Yun ang seryosong pagpaplano na transcends administrations. May konting vision naman. Ngayon, pinag-usapan natin yung sa food. Ito, isa sa mga debate din sa I think tinatch na Major, power.
No. How do we solve the power problem? Dalawa sa pangako ni Pangulo yan, di ba? Bring it down to 20 pesos yung bigas. Tapos ito papagsakin ang presyo ng kuryente. Well, isa sa nabanggit niya, yung solar farms. Sa Tingin ko, di ka nationwide. pasiguro. But of course, may limitation yun, di ba? Although walang hinto yung haring araw, sabi nga niya. Pero there's still limitations to how to store it. Kasi nga, may cost din yung batteries to store it and yung system to really store it and to be able to use them, no? Yung na-store nating power. But it's not, ako tingin ko, we should look at other technologies as well. Kasi hindi naman ngayon yung wind power. That's what, matagal na yun. It's not a rocket science para natin maintindihan, di ba? Sa Pilipinas, daanan tayo tayo, archipelago So just imagine kung the wind direction, I'm sure, di ba? Yung wind direction yan, northeast, southwest Kaya nga may amihan, may habagat, may kung ano-ano. Tsaka sa Ilocos, nagawa na yun. Kasi lugar ng presidente. Yung current, I think there's a technology now parang sa Wave. Norway yata. Wave. Yung Wave wave, sa di ba? dagat, Talagang nag-harvest sila ng power doon. Although this technology is still prohibitive yung presyo, pero that's something to look at for the future of this country if we want to bring down the cost of power. At saka syempre, ako, supporter ako nung BNPP In fact, dun sa hearing sa Committee on Nuclear Energy. Bataan Nuclear Power Plant. Kung idagdag ko lang, technology, hindi na yan BNPP. Di ba? May Modular mini na. hydro, may mini nuclear na. Modular na. Ang tawag nila modular microgrids, di ba? Mukhang mayroong agreement na with the US. Ngayon, meron na tayo. May agreement. Modular. oo. Pero Sir Mike, kailangan nito, may energy development policy tayo in place. And the energy development policy of the father of President BBM ended after 86. Siguro kagagawa na rin yung dalawa yun, yung 86. Wala, bata pa ako noon Bata pa ako noon, kayo na naman yung Ronald ng ano. Yung nilagay mo kasi yung Secretary of Energy, si Kusi, walang kalam-alam sa energy. No? Kaya nga nung pinuntahan ko siya sa office niya, ano ginagawa mo rito? Wala ka naman background sa energy. No? Tinanong ko naman siya noon Pagdating sa pricing of energy, I think that the President is going to the right direction. Ano yan? Connecting all the islands. Okay. Sabi nga niya, nabuksan na to interconnect with Visayas. With So, Visayas din na. Phase 1, phase Nakita mo? Kasi yung mga maliit nating mga isla, ang ginagamit yan diesel generator. Okay? Pag gumagamit ka ng diesel generator, hindi mo talaga mapapababa. And also because these are run by the cooperative. Pag nakadikit yan sa national grid natin, anong gagamitin? Yung hydropower natin, yung ating mga Geothermal. power, geothermal, wind, lahat yan nakadikit na sa grid natin. Pag nakasama sila grid, tingnan mo, baksa agad yung mga yung presyo doon sa mga isla at mga maliit na lugar. pero kahit na pagdikitin natin, pag ang source of energy natin mataas pa rin, Pero diba? much lower. Dahil nababalansin mo. Dahil nababalanse. Oo. Pero ako naging General Secretary ako Alam mo nung Sen nung nag-uusap dun sa yung coal carbon emission. Pinuntahan ako ng US Embassy. Sabi nila do not vote for that. Sabi nila do not yung Kyoto Protocol. Sabi ko let me study the issue. But actually, the President, the Philippine government took that position na susuporta tayo doon. Pero ang pinag-aaralan ko, pinuntahan ko yung coal plant sa Quezon, tines yung emission niya, wala, insignificant Insignificant. So parang point ko lang, bakit ini-impose sa atin yung, huwag nyo gamitin yung coal, mura-mura pa naman ang coal sa Indonesia, ang lapit sa atin. In fact, sa Mindanao, ang dali nilang magamit. And ngayon, nawawala ng kuryente yung mga tao. So parang, sige, agree ako, renewable, pasok tayo dito sa solar, sa wind, pag-aralan natin yan. Of course, nuclear, nandyan na yan, gawin na natin yan. Lahat ng bansa nakapaligid sa atin, almost 50 nuclear plants surrounding the Philippines as of now, all over the Southeast Asia, and sa China, nandyan din. Pero
yung coal, tingin ko, is still a viable option for the Philippines. I do not know, pero sinasabi nila, mali daw yun, politically incorrect, pero hindi naman ganun ang emission na problema ng Pilipinas eh. And it can still be a viable power to be used na babagsak ang presyo ng kuryente. Sec Mike, idagdag ko lang. Ewan ko kung pati nila ako ginawa ng chairman ng energy. No? So, educated myself. So, dalawa lang raw criteria. Reasonable prices and steady supply. Ang question sa aking pag-iisip ngayon, bakit tayo mag-i-import nandyan sa loob ng bakuran natin? Natural gas at oil. Di ba? Babarinahin mo lang. Baka mas mahal mag-import. Di ba? Pag nag-cost-benefit, risk-benefit tayo. No? Kaya lang, ang pagkapaliwanag sa akin ng eksperto, siyempre, natural gas, mas di ba? Higher ang level. No? Yung oil, gumagalaw pala yan. May timing issue. Pag hindi mo yan binarena in 5 years, baka nasa ibang location na yan. So again, function yan ng Energy Development Policy at babalik na naman tayo sa sinimulan o ginagawa ng mga nakarang administrasyon na hindi natin tinuloy na baka kinolor code na naman natin yung Energy Development Policy. Problema natin dyan, Sen, mas fundamental yung problem natin. Yung China kasi nandun sa ating EEZ. Nandun yung trillion tons of natural gas at saka oil. At ayaw tayo payagang mag-drill. Kaya ayaw tayo Di ba naman time na nagpirmahan tayo yung binabanggit ni Sen? We signed with them na tulungan. Ewan ko, nag-ano yun eh, ang company ni MVP yun eh. Hinarang yun. Yung sa strike diba? Hindi, hinarang ng China yun. Hindi pinayagan. Okay. Tapos nagkaroon ng nego na 60-40. Yes. Pero parang nasa lang yun, nasa langit lang. Oo. Hindi naman talaga na-implement no? Yung 60-40 dahil hindi rin naman papayag ang China ng 60-40 in our favor dahil that will destroy yung kanilang 9-dash line. So may mga ganong complication dun sa West Philippines. Pero inamin nila, there are several hundred billions of oil dun sa ating EEZ. Ang sabi ng mga scientists, hindi lang hundreds of billions, trillions of natural gas. No? Kaya yung future ng ating bansa nakatali sa West Philippine Sea ngayon. Dahil mas malaki ang West Philippine Sea kaya sa ating landmass eh. Irony niya. Yun ang other side of the picture. No? So ano naman ang silbi ng EDCA? Ibig sabihin, kausap natin yung US, di ba? So ano ang kahulugan nito in terms of the global situation? Kung ipapako tayo, so wala pa kasi naman yung EDCA eh. Ricky, ano sabihin mo? The irony dito, di ba, pinag-usapan natin tungkol sa oil, West Philippine Sea, and things like that. No? The golden boy of China at yung pinakamalaking na-discover oil para sa Philippines Petroleum na nasa China is Ed Banyala. Yung dating presidente ng Yes! He is the golden boy at kinikilala talaga sa China siya. No, even noon, dito sa Pilipinas kaya nung si establish Ed Banyala dito, he was, Kung Ricky, ang tawag kay Ed Banyala, Lauma. Old horse. Yeah. Yes. So, Bilib ako sa tao yan. magaling yun. He was PNOC and dapat advisean niya ang China na hindi maganda yung oil. Sa amin yan eh. So, But this was long before. Nagkaroon tayo ng isa. nung tiningnan ko lahat ng mga yung mga summary ng mga iba't ibang media outlets. So sinabi nga nila, Pogo was number 1, West Philippine Sea was there. Yung campaign on illegal drugs. Kanina sabi ni Sek medyo may patama. No? Si Kong is nagsalita na rin dito nung mga arrested before. Yeah. So, eto tama tong numbers na to, di ba? 97,000 drug personalities, 44 billion worth. Totoo ba tong 44 billion That's worth? just for the last 2 years, ha? So, tama to. Yung 44 billion worth of shabu taken out of the streets, yun yung period between June of 2022 up to yesterday. Okay. Yun yung figure. Yung sa Batangas ang nangyari, kasama yun, hindi? Kasama yun dyan. Kasi 10 billion na tayo. 13 na naging 9. Yung 13, actually 13 billion yung naging 9 billion. Original 13 yun. Pero totoo yun, na yun na yung worth 9 billion. Kasi walang nagsalita na doon after mahuli. Hindi, kasi ang naging issue dyan is that when the media asked yung PIDEA, pinipilit siya mag-produce ng value, yung state value nung nahuli. So, in-estimate lang na mata-mata lang eh. Ano mo yun? Yung visual lang yung ano niya. So, more or less, itong isang sakong ito, ang laman niya na let's say 5 kilos,
binilang nila yung sako, kinumpute nila, yun ang pinalabas sa media. No? Hindi nila nasama na siyempre yung weight, kasama dun yung weight ng plastic, weight ng sako. Yung ibang sako daw, wala naman ding laman. So, things like that. Marami ng kwento because sila yung Pero kahit na nagkamali ka, 9 and 13 are still big numbers. I agree. So, totoong huli yun. Totoong huli yun. Yun yung isang Filipino-Canadian na fitness trainer. Diba? na siya yung courier nito na nahuli. Kasi how can a 13-ton worth of shabu fit in one van? Di ba? Yung van, usually mas mabigat pa sa van yung kinarga mo. Di ba? So that's a big question mark. Di ba? Kaya nga sinasabi nila na hindi yan 13. Sabi it's less. But yung figure, again, was an estimate. Tsaka dahil kung sa context ng mga ninja cups na nag-recycle, may ganung suspicion. Pag ganun kalaki yung binaba, baka na-recycle yun. Tama. May ganung suspicion. Dahil Sorry, correct. Mali pala yung tanong ko. Hindi 9-13 billion worth. Tonelada, 9 tons. Oo, 9 tons. Parang hindi nga totoo yun kahit 9 tons. Hindi, laki nun, ha? Kaya nga, mas mabigat pa siya sa sakyan. Di ba? Kumbaga, tama yung sinabi ni Sek, na merong suspicion na, kasi nga, merong mga PIDEA and PNP personnel na nahuhuli na nagre-recycle. Ninja cups ang tawag nila, di ba? So, baka kaya bumaba from 13 tons naging 9 tons, tinago yung 4 tons, di ba? Kasi may planong i-recycle. Okay, so isa pang angulo ron, no? Hindi lang yung di ba? Yung pagdidilute. Yun ang throwaway. Ayan. Yung major shipment, Nakalusot. kung saan ibinaba. Parang yung yung sa customs. Decoy. Decoy. Ito, yung bigayan. magnetic lifter na sinasabi. Baka 13 billion actual na Kaya shipment. siguro nagkabuhol-buhol yung 9 na lang yung weight. naibenta. Maring actually, what is So ikaw ang mo is effective talaga tong drug campaign. Kasi kanina nagsalita si BP Inday. Sabi ni BP Inday, tinanggal daw yung security niya. Di ba? Tapos sabi niya, 75 na. pero sana itong sa ginawa ninyo, maayos niyo yung problema sa criminality at drug problem. So parang, hindi ko parang din si Hindi, kasi BP. alam mo, itong drug war, at my opinion, this is my opinion, Sec and Senator, kasi, like US has been fighting this war for the last several decades. Kumpleto sila ng gamit, may pondo sila para dito, meron silang personnel para May dito. mga helicopter pa. Kumpleto sila lahat ng logistics na kailangan nila, nandiyan dyan at their beck and call, ika nga. Pero tayo, hirap. PIDEA lacks manpower. They even lack mobility. Can you believe, Senator, Secretary, na yung PIDEA natin, mas ginagamit pa yung personal vehicle ng ibang mga opisyal para sa operation, which will put the risk, their family at risk. Kasi, di ba, pag gumagamit ng ganun, di ba? So, ngayon, daan-daan sinusolve yung problema ngayon. Yung na 44 billion worth of shabu na natanggal sa kalsada, isang malaking achievement. Bakit? Imagine mo kung nasa kalsada yan. Ilang bata, ilang pamilya, ilan yung addict na nakakaroon ng access dyan. Lalo na, no less than the chief of the Philippine National Police ay na-involved. Diyan sa... Kaya di ba natanggal si Albayalde na? Dahil directly linked siya doon sa mga ninja camps. Doon sa Pampanga sa Region 3 Chief siya. PNP na yan, ha? Hindi yan middle level na police. And considering also na sophisticated ngayon itong mga sindikato, they use their money. Alam mo, nakakapasok yan dito dahil bakit? Naglalagay yan sa customs, di ba? Bakit sila nakakabenta rito? Because on the take din, yung mga politiko at saka yung mga ibang members ng PNP. And di ba? May ganun eh. Kaya nga yung narco-politics, ngayon meron narco-politics, empogo-politics na eh. Pero ito, wala na yung pogo, di ba? Kung di ba? Nung nasa Senado ako, ang policy issue is, ang strategy, ang approach is supply reduction, demand reduction, and rehabilitation. Tama. Ang thinking nun sa Senado, kung popondohan natin o susuportahan sa rehab na lang. Yun, ito pa nakakatawa.
Hulaan nyo kung nasan yung headquarters ng mga sindikato ito. Nasa National Penitentiary. Yun eh. Kailangan mo ng cellphone. That's right. Di ba? Can you imagine? May gwardiya ka na, secure ka, di ba? Hindi ka. Mahuli. O, hindi mo huli. Ikaw ang nag-command and control, di ba? So, nakakatuwa. Nakakagulat yun, Senator. If you remember during the time na meron yung investigation kay Senator Laila de Lima, no? Sa loob ng Bilibid, yung signal ng cellphone at saka internet, nabibili. Oo. Kasi meron pala silang ano doon, na Metro, pwede mong metro. i-turn, i-switch off. Doon inside the compound. Okay. Now, pag ino-open lang nila yon, pag merong time na ina-allocate for the prisoners, no? Para may makatawag, jammer. parang ganun. Ino-off lang daw nila yun. May bayad po pala yun. Oo. Binabayaran yun ng mga drug lords dun sa loob by the hundreds of thousands weekly. That was the statement of one of the Yung mga yung mga nag-aano dun Sabi niya, pag may pumasok na halimbawa magko-concert, di ba? Yung magko-concert doon, may bayad din yun. Yung soft drinks, may bayad yun. Sikulang ko yan Yung alak. Pati yung control dyan, di ba? Pati chicks. Pati chicks. May bayad din yun. Meron silang, kasi parang usapan yata nila yun. I don't know how they do it. Pero yung mga jail guards, lahat yun bayad. So, ganun kalalim yung penetration nila. Di ba? In every aspect of our justice system, from the enforcement, to the prosecution, up to the yung rehab, yung sa kulungan. Imagine, 'di ba, kasama sila doon. Pero Tong Ace, anong ibig sabihin na yung nahuli ninyo ay foreigner na may hawak nitong 44 billion? 44 billion. Hindi, lahat yan in 2 years. Total na yan. Total na yan. Pero yung foreigner na nasabi mong nahuli. Yung Sa sa huli ng Batangas Pidea, yan, yung sa huli ng Batangas. Sinakain nila sa yate. Nahuli sa Batangas, tapos sabi ko nga, kung 44 billion to, yung nga sabi ni 9 to 13, kala ko worth 9 to 13 billion, yung pala 9 to 13 tons. Bigat nun. Oo. Mabigat pa nga Ito, sa kotse yun. napansin ko kahapon. Maraming plastic yun. Dahil plastic. Masyado maraming plastic. Kahapon nagpapalakpakan yung marami dun sa technical and vocational education training. Parang nung sinabi ni Presidente na, hindi, integrate na namin yan sa K-12. Ang daming gumaganon kasi maraming K-11, K-12, pagka nagtapos, walang makuha ang trabaho. At walang training, walang skills. So with this na coming in, mukhang maganda yung direction na yun. Kasi mas more employable yung may tech voc skills kesa dun sa pumasok ng senior high school, nag-graduate ng senior high school, tsaka junior high school. Hindi, tsaka kumisa nga graduate na ng university, pero talo pa rin ng tech vocational Kasi mas marami silang Kanina nag-meeting ako. Meron akong tinayong maritime high school sa Malabon. No? And I would say very few lang ang may maritime high school. Yung K-12 namin, merong maritime. Okay. And kausap ko kanina yung principal. Kasi ang aim ko is, pag-graduate mo ng K-12, makasakay ka sa barko. Okay. And pinag-uusapan namin na maraming nagtutuloy sa pagkasiman talaga galing sa eskwelahan. Pero ano problema? Okay. Ang problema nila is wala sa curriculum nila yung mga TESDA, yung ibang, kasi ang ship catering Yung kailangan mo ng certification. May certification. Sabi ko, napakaganda. Dahil doon sa panahon sa mechanic presidente, hindi ka lang, yung truck mo kayo to ship's catering, pero pwede mo ipasok yung welding, pipe fitting, okay, na meron kang NC2 doon sa program na yon para pagsakay mo ng barko, certified ka. And that is why, napakaganda doon sinabi. Kaya kasi sabi ko kanina, doon sa zona niya, titignan ko how it fits into the bigger picture. And that is one of the the instances that it fits doon sa main curriculum ng DepEd. Lalo na, mahalaga yung seafarers. Dahil dun sa 12 to 15 billion dollars na remittances, 6 to 7 billion doon, seafarers lang. Sila ang single biggest source ng remittances. Kaya very crucial yung ganong klase niya. Alam nyo, Sec, hanggang ngayon lisensyado akong marino. No? And we always fought for the rights ng ating mga seafarer. No? Bakit ka mo malaki magpadala ang mga naglalaya, yung mga nagtatrabaho sa barko? Unang-una, wala kang binabayarang apartment.
Okay. Pangalawa, pagkain mo libre. Tama. Okay. Pagkatapos, ang yung mga Wala kang kailangan mo, pagkakagastusan. ang bibili mo lang doon, toothbrush, toothpaste, sa ilang pang-damit. Kaya karamihan ng kanilang kinikita, nasa subsistence ng asawa. Yung asawa nila may mga ATM dito, doon pinapadala diretso. Kaya Kaya dapat, sila ang isa sa pinakamalaking pinapadala. kaya dapat pirmahan na ni Presidente yung Magna Carta for seafarers. Dahil approved na sa both houses eh. Yeah, Pero wala pang pirma eh. No? Wala eh. Last year hindi na pirmahan yan eh. Tapos ngayon nakasalang uli. So, Kung Ricky, maitanong lang po, no? Ilang percent ng seafarers globally ang Pilipino? Last data namin 30% or more na. Hindi ko nasusundan pero we are economic powerhouse pagdating sa seafarer. Yes. Pag nag-strike ng lahat ng Pilipinong seafarer, yes. paralyzed ang buong mundo sa shipping. Naitanong ko rin yun, Sec Mike, no? Dahil ito, incomplete pa rin ang grado ko dun sa SONA, no? Pero nakaligtaan banggitin ng ating Pangulo yung nutrition. May binanggit siya. Nutrition. Oo. Ayun, mabuti. Oo. Baka na-miss ko. Dahil sabi ng WHO, no, 100 Filipino children die every day from malnutrition causes. Yes. So we are raising a new generation of stunted. Yes. Nagpunta ako sa Bicol 1 month ago. No? May mga scholars doon. Baka exempted ka ako yung utak dahil nakita ko yung scholars. College ito Bicol State University. Maliliit ang katawan. Hindi ito pang-insulto. No? Oo. Pero binigyan ng sponsor nila ng gadget, ng device. Pinag-program. Mas magaling at mas mabilis yung program kaysa yung mga New York-based. So, ibig sabihin, baka bigyan natin ng technology, nagre-respond. So that's one measure na pwede nating siguro ipurso. Isa yan sa weakness ng ating education system yung nutrition. Dahil papasok ng mga paaralan yung mga bata, walang agahan. Walang papasok sa utak ng mga yon. Yung school feeding program na yan, inumpisahin yan time ng GMA kung maalala mo. Yes, diba? oo. Kasi wala nga makain yung mga bata kaya hindi papasok sa eskwelahan. Pagkatapos, eventually naging 4Ps. Yes. Tulungan natin magulang para meron kainin yung kanilang mga anak. Alam mo na, oyster muna, tapos 4 piece, di ba? Oyster. Oo. Okay. Yung oyster, Pagkatapos oo. to, itong time naman ni President Ninoy, okay, nagkaroon ng first 100 days. In that yung first 100 days. Eh ngayon, first 1,000 days Hanggang 2 years old yung bata, susuportahan. Di ba? Mula sa pagbuntis pa lang ng bata. Kaya sabi ko, hanggang sa wow, mga anak. nung nakikinig ako ng soda ni Presidente, sabi ko, ibang klase ito, first 1,000 days. Yun lang, baka maraming mabuntis. Kung hindi pa rin sapat yun, according to the data, ang intervention between the ages of 0 to 6 at kabit-kabit na. Paano magpapa-breastfeed yung nanay na malnourished dahil nawalan ng trabaho yung jeepney driver na asawa? Well, Actually, yes. Sec Mike, bago tayo tumuloy sa breastfeeding. Medyo magandang topic yan, no? Kailangan kong umalis na. Oh, yes. Kaya yung panghuli ko lang, no, ay isang elephant in the room. Dahil ito yung first SONA na wala na yung unity. Tama ka. Ito yung last SONA before the midterm. No, na open warfare na doon sa dating kaalyado sa unity. Kaya siguro isa to sa hindi nabanggit Paano? Siyempre, yung personality ng presidente natin, passive-aggressive, conflict-averse, ayaw niyang bagitin itong isang elephant in the room na napakalaki na makaka-apekto dun sa iba niyang mga programa. Dahil alam mo naman sa atin, very dominant ang politika. Kaya, very important yung binubuo na ruling coalition under the Bagong Pilipinas. Dahil halos lahat nandyan no? At yun lang, na tingin ko medyo hindi na pag-usapan yun dun sa SONA. At yung dito kasi sa SONA, hinihintay yung strong leadership Kaya kung hindi man sa SONA, at least after, kinakailangan niya mag-assert na kahit nawasak na yung unity, may bagong unity na nabubuo at ako yung leader. No? Dahil hinihintay siya na makita as a strong leader. Then, Gringo, your last words? Parting words? Dream Hindi, hard. pwede pa naman kayo magtumuloy. Okay lang, tama-tama naman. Tama-tama time yung boss Dream hard, pray hard, work hard. Thank you. Kong Ricky. Ako, I want to congratulate the President. It's a very well said and well-written speech. Touch on all the main ingredients of the economy, and most especially, it brings out the Filipinos in us.
No? Ngayon lang nakita ng Presidente talaga nagsabing atin yan. And I congratulate you. Okay? Ako, ganun din yung aking paniwala dyan, no? Na napakagandang nabuhay yung naantig na naman yung puso ng ating mga kababayan dun sa usapin na abot natin lahat, no? Usapin sa West Philippine Sea, usapin sa krimen, sa poverty. Lahat ito ay natakel dun sa ulat sa bayan ng ating Pangulo. At I must congratulate him. Ito, walang halong political. I must congratulate him. Bakit? Kagaya nung nabanggit ko kanina, walang window dressing eh. Yung punto ko lang na ilang taon na tayo sa Kongreso, na lagi nating naririnig kapag may mga SONA, mga figures na minsan aantukin ka, kakapakinig. At walang deeper meaning para sa atin until yesterday. Para sa akin lang to na merong meaning dahil walang dagdag, walang kulang. Isang napaka-importanting napag-usapan na never pang napag-usapan sa previous SONAs yung usapin tungkol sa climate change. Ito bahagi na to ng buhay natin eh. At dapat to tutukan, bigyan ng pansin din. Siguro bigyan ng diin sa susunod na mga SONA pa. But I'm glad that the President has mentioned that. Ako, as all of you mentioned, ako din medyo, yung binanggit nyo, umpisa pa lang, realistic. Sinabi niya, ito problema, ito yung mga kailangan gawin. Of course, may mga kulang. Corruption, I agree with you. Kailangan pang sagutin. Sa manggagawa, anong direksyon, paano pa yung unemployment. Pero, yung tama ka rin, Sek, ito first time na medyo may hiwalayan. Ako, may isa pa akong puno besides the President's leadership. Ito mga sinabi niya, dapat sinasabi ito ng mga cabinet niya eh. I think yung team ni Presidente medyo mahina. No? Hindi ito binabanggit, hindi ito pinag-uusapan. And hopefully, yung implementation magawa-tagal nila. Kasi parating lumalabas sa social media sa mga usapin, away. Away ni ganito, away ni ganyan, salta dito, salta. I think, eto mga sinabi ng Pangulo, yung mga nagawa na, gagawin pa, yung kabinete mismo ang magsalita for the President. Because in the end, hindi kaya ng isang tao lang. Ang hirap Mahirap yun. ng Pangulo na magawa itong mga bagay. Actually, akala ko, binanggit niya twice last year na magkakaroon ng cabinet revamp. Pero hindi natuloy eh. Dahil healthy kasi ang cabinet revamp eh. Para Lahat magprosige. para mapalitan yung mga weak links, no? Doon sa NPAs, non-performing assets. At saka para protektahan yung presidente. Di ba yung role natin eh, nung sa cabinet tayo. Oo, Di ba? tama. Dapat yung Shogun sa Disney, dapat fall on your sword eh. Ang masama kay Presidente, pagka tinira, siya pa yung sumasalo. Imbis na siya yung ipagtanggol ng kabinete. Siya nagtatanggol sa kanyang mga kabinete. Sir Mike, idagdag ko lang ayoko namang ibagsak lahat sa kabinete niya. Baka problema ito ng Complan ng Presidential Communications Office. Baka sinasabi ito, hindi lang na isi-share sa intended audience. Baka lang. Kasama lahat yun, pero I would think si Sec Ronald, nung nasa kabinete, nagsasalita yan. Nung ako nasa kabinete, nagsasalita. Salo natin pagka problema. Pagka magandang issue, bigay sa Pangulo. Ito medyo tahimik yung cabinet na ito. Tahimik talaga. But anyway, having said that, thank you so much, Secretary Ronald, Senator Pingo, and of course, sa mga darating na panahon, sana makasama pa namin kayo sa mga ganitong mga usapin. Thank you so much. Mabuhay kayo. Thank you.